To pay your Pag-ibig housing loan, gamit GCash, tap Pag-ibig, then confirm pay bills. And this receipt will automatically generate as proof na bayad ka na. Gusto mo ba matutunan ang step-by-step process kung paano ko siya ginawa? Kung yes, let's go. Unang gagawin ay buksan ang GCash app. Tap mo bills, select government, tapos makikita mo ito. Scroll down ka lang hanggang mahanap mo ang Pag-ibig. Kapag nahanap mo na, tap mo lang or pwede mo ding i-search dito sa search billers ang Pag-ibig tulad ng ginawa ko. Then tap Pag-ibig. At mapupunta ka sa pay bills section ni Pag-ibig. Gawin mo lang dito is to fill out the information required. Pero if need mo ng tulong sa pag-fill out, no need to worry. Tutulungan kita. Dito sa PHP, ilagay mo lang dito due bill mo sa Pag-ibig housing loan tulad ng ginawa ko. For 1 month yan. Note nga pala before tayo mag-proceed, sa ngayon as I'm recording this video, may 5 pesos fee si GCash when you pay Pag-ibig housing loan gamit GCash. And this is still subject to change, baka in the future maging 10 to 15 pesos pa. So this means that if may babayaran ka na 2,500 sa bill mo, total kaltas sa wallet mo ay hindi lamang 2,500 kundi 2,505 pesos. Since 2,500 plus 5 is equal to 2,505 pesos. Dito naman sa type, tap mo itong down arrow, then select housing loan. Dito po sa account number, ito po yung housing loan number ninyo. Lagay lang po ninyo ang sariling housing loan number tulad ng ginawa ko. Dito naman sa period covered from at period covered to, let's say gusto nyo bayaran ay 1 month lang, like October, gawin lang ninyo ay itap ang period covered from at makikita mo ito. Change mo lang sa October 1 ang date since gusto natin bayaran ang October. If November, November din iset. And that will reflect. Dito naman sa period covered to, tap mo din ito and this will appear. Set lang natin ito sa last date ng buwan, like for October, October 31 ang last date. Kaya ayun nilagay ko. So kung February 28 or February 29 or if anumang month meron. And this will appear. Tanong, paano po if 2 or 3 buwan ko gusto bayaran? Like instead of October, November, December at January. Bale 3 months. Kung ganon, this PHP na nakalagay dito na meant for 1 month lang sana ay multiply mo by how many months mo total gusto bayaran. So in this case, 3 months. So 2,500 times 3 is equal to 7,500. So ang dapat ilagay mo dito sa PHP ay worth 3 months which is in my case ay 7,500. Dito naman sa period covered from, since November to January gusto ko bayaran, need mo talaga baguhin ito. So tap mo and this will appear. Edit mo ito tulad ng ginawa ko and this will reflect. Ito naman sa period covered to, tap ulit natin at gawin natin January 31, 2024 tulad ng ginawa ko kasi up to January gusto ko bayaran and this will reflect dito. Dito naman sa email address, optional lang ito, pwede nyo lagyan, pwede din hindi. Ako naman maglalagay ako para magkaroon ako ng resibo. Binalik ko sa original pala kasi 1 month lang gusto ko bayaran. Note pala, kailangan nyo uncheck din dito tulad ng ginawa ko. Kung ayaw nyo magbayad ng extra 23 pesos or more, depende sa amount na babayaran ninyo. Then tap next. After tapping next, mapupunta ka sa review section ni Pag-ibig Bills section, kung saan you can check if tama ba info na lagay mo. Kapag may typo, tap this back arrow para maka-edit ka pa. Kung tama naman, lahat tap confirm. At magja-generate itong QR as proof na bayad ka na sa Pag-ibig housing loan mo for that particular month. Informative ba ang video na ito para sa iyo? Kung oo, and you want more videos like this, don't forget to like and subscribe. Yun lang, see you in my next video. Let's go!